Sinabi ng galit na si Shuji na ibabalik niya raw ng 100 beses ang lahat ng kahihiyan na ipinaranas sa kanya ng ating bida, maghintay nga lang daw ito at dudurugin niya ang buo nitong katawan. Pinag-ingat naman ni Ding Yiying si Zofan noong maramdaman nito ang paglakas ng kapangyarihan ni Shuji. Narinig din ito ni Shuji kaya sinabihan niya si Ding Yiying na intindihin nga raw muna nito ang sarili niyang kaligtasan bago nito intindihin ang iba. Humalakhak din si Shuji habang sinasabi na pagkatapos niya raw patayin si Zofan ay sunod niya naman daw na pagsasawaan ang katawan ni Ding Yiying. Walang pakialam ang ating bida sa biglang paglakas ni Shuji, ang gusto niya lang malaman dito ay kung saan ito nakuha ang gamot na itinurok nito sa kanyang katawan. Nagulat si Shuji sa tibay ng katawan ng ating bida, kahit nga raw inatake na niya ito ng napakalakas ay may enerhiya pa rin ito para makatayo, mukhang minaliit niya nga raw talaga ang kakayahan nito. Sumugod na ulit si Shuji patungo sa ating bida, aatakihin niya nga raw ulit ito hanggang sa mamatay na ito. Tingnan na nga lang daw nila kung magawa pa nitong tumagal matapos ulit nitong tumanggap ng pag-atake mula sa kanya. Hindi pa rin iniintindi ni Zofan ang mga kayabangan na sinasabi ni Shuji, sinabihan lang ito ng ating bida na sagutin daw nito ang kanyang tinatanong. Pinagpatuloy ni Shuji ang pag-atake kaya inunahan na agad ito ng ating bida. Sa isang iglap ay sumulpot ito sa harapan ni Shuji at inatake niya ito gamit ang kanyang full mastery skill na Shadow Flash Blade. Lumaki at lumakas man ang katawan ni Shuji pero wala pa rin itong panama sa lakas ng ating bida, madaling pinutol ni Zofan ang sandata ni Shuji at agad niya itong napuruhan sa dibdib. Sa pag-ataking yun ay malaki ang nakuhang pinsala ni Shuji, bukod sa nag-activate ang sharpness effect ng Blade of Retribution ay nag-activate din ang Poison Erosion effect nito. Kasabay ng pagdurugo ng dibdib ni Shuji ay ang pagkalat ng Poison Erosion sa buo niyang katawan. Nagulat si Shuji dahil hindi nito akalain na may lason daw pala ang sandata ng ating bida. Sinabi naman ni Zofan na hindi niya raw ugali ang maglagay ng lason sa kanyang sandata, nagkataon nga lang daw na may ganoong skill ang kanyang Blade of Retribution. Sinabi rin ni Zofan na napakamalas nga raw ni Shuji dahil parehas na nag-activate dito ang dalawang special skill ng gamit niyang A-rank mystic weapon. Nalinawan na si Ding Yiying noong marinig niya ang mga sinabi ni Zofan, ang lason nga raw pala na pumatay sa nakalaban nilang Sobit Eagles leader ay nagmula sa special effect ng sandata ng ating bida. Pasikretong araw pala silang tinutulungan ni Zofan kaya mabilis lang nilang napatay ang nakalaban nilang B-rank Monster King. Sinabi ni Zofan na mukhang malakas nga raw ang abilidad ng gamot na itinurok ni Shuji dahil nagagawa pa rin itong makagalaw matapos nitong maapektuhan ng Poison Erosion. Nagmakaawa ang nanghihinang si Shuji at sinabi na wag nga raw siyang patayin ng ating bida. Pag-usapan nga raw muna nila ito, inaamin niya nga raw na nagkamali siya pero sana naman daw ay palampasin muna ng ating bida ang kanyang nagawa. Sinabi rin ni Shuji na napakarami raw niyang dalang pera, monster cores at mga mahahalagang bagay sa loob ng kanyang inventory, kapag nga raw pinalampas ni Zofan ang ginawa niya ngayon ay ibibigay niya nga raw dito ang lahat ng ito. Kung may iba pa nga raw itong kahilingan ay sabihin lang daw nito sa kanya, kahit ano nga raw ito ay papayag siya basta wag lang siya nitong papatayin. Wala namang pakialam si Zofan sa mga kayamanan na inaalok sa kanya ni Shuji, kung gusto nga raw nitong mabuhay ay sabihin nito sa kanya kung saan ito nakuha ang ginamit nitong beastification medicine. Agad-agad namang sumagot si Shuji nang hindi niya rin daw alam kung saan nanggaling ang itinurok niyang gamot, dahil ibinigay lang daw ito sa kanya ng kanyang teacher na si Zhang Pan. Binanggit din ito na may masamang mangyayari nga raw sa Mercenary Association, dahil nga raw malakas naman si Zofan, bakit nga raw hindi na lang ito kumampi sa kanila. Idinagdag pa ni Shuji nang hindi lang daw hihinto sa Mercenary Association ang paparating na panganib dahil maaapektuhan rin daw nito ang buo nilang bansa. Kaya nga raw mas mabuti na pumanig na si Zofan sa kanila para hindi na ito madamay, sa lakas nga raw na taglay ng ating bida, kapag naging kakampi nga raw nila ito ay maaari nitong makuha ang lahat ng gustuhin nito. Magsasalita pa ulit sana si Shuji nang bigla na lang itong atakihin ng ating bida. Sinabi ni Zofan na wala nga raw siyang oras para pakinggan ang mga walang kwentang inaalok nito, hindi nga raw nito nasagot ng maayos ang kanyang katanungan kaya kailangan na nitong mamatay. Ngayon ay kumpirmado na ni Zofan ang pagkamatay ni Shuji dahil nakatanggap na siya ng notification sa kanyang War God system, hindi niya rin inasahan na makakakuha siya ng 2 stat points dahil tinukoy si Shuji ng kanyang system bilang isang mutated na nilalang.
Sinabihan ni Ding Yiying si Zhou Liao na patay na nga raw ang kanilang mga kalaban kaya mas tatagan pa raw nito. Ngayon nga raw ay magagawa na nilang makabalik sa training camp para ipagamot ito. Lumapit na rin si Zhou Fan para tingnan ang kalagayan ni Zhou Liao. Sa paglapit niyang iyon ay may inihanda na rin siyang potion para mabawasan ang nararamdamang sakit ni Zhou Liao. Noong makita ni Zhou Fan si Zhou Liao nang malapitan ay doon niya napagtanto na hindi na nga raw maganda ang kondisyon nito. Nangangamba nga raw siya na baka hindi na ito umabot habang naglalakbay sila pabalik sa training camp. Naisip ni Zhou Fan na nangyari nga raw ito nang dahil sa kawalang hiyaan ni Cheng Ziyu at Xu Ji, talagang nararapat nga lang daw na mamatay ang dalawang ito. Sinabi ni Ding Yiying kay Zhou Fan na may alam daw siyang lugar sa liblib na bahagi ng Grey Nest Monster Den na kayang magligtas sa buhay ni Zhou Liao. Sa tulong nga raw ng ating bida ay magagawa nilang makapasok sa tinutukoy niyang lugar. Nagulat naman si Zhou Fan sa sinabi sa kanya ni Ding Yiying, hindi siya makapaniwala na may isang lugar sa Grey Nest Monster Den na kayang magpagaling ng ganoon katinding pinsala. Ang Grey Nest Monster Den ay ang kauna-unahang lugar sa mundo na nag-mutate matapos ang naganap na gabi ng Starfall. Bukod sa pagkakaroon ng kagubatang ito ng napakaraming naninirahan na malalakas na halimaw, ay may mga itinatago rin itong sekreto. Kabilang na dito ang lugar na tinatawag na Grey Nest Life Pool. Matatagpuan ang lugar na ito sa pinakatago at pinakaliblib na bahagi ng Grey Nest Monster Den. Sinasabi sa alamat na ang tubig daw ng pool na ito ay mayroong mystical na epekto na kayang pagalingin ang lahat ng karamdaman at kayang pabalikin ang mga nag-aagaw buhay na tao. Nagtanong si Zhou Fan kay Ding Yiying kung totoo ba raw talaga ang mga sinasabi sa alamat tungkol sa tubig ng Grey Nest Life Pool. Sumagot naman si Ding Yiying ng totoo nga raw ito. Ang teacher niya nga raw mismo ang nagsabi nito sa kanya kaya hindi maaaring gawa-gawa lang ito. Narinig ni Zhou Fan kina Xu Ji na isang araw palang war god expert ang guru ni Ding Yiying, kung sa teacher nga raw nito nagmula ang ganoong impormasyon ay malamang na totoo nga raw ito. Ngayon nga raw ay may pag-asa na sila para isalba ang buhay ni Zhou Liao. Naisip ni Ding Yiying kung bakit mas mabilis pa rin daw sa kanya si Zhou Fan kahit na may karga-karga na ito sa kanyang likuran. Kahit anong bilis nga raw ang gawin niya ay hindi pa rin niya ito maunahan. Sinabi ni Ding Yiying na matapos nga raw ang gabi ng Starfall, ay nagkaroon ng maraming mutation ang kabuuan ng kanilang mundo. Ito nga raw ang dahilan kung bakit maraming hindi kapani-paniwalang pangyayari ang nasasaksihan at nararanasan nila ngayon. Ibinahagi rin ni Ding Yiying na sinabi nga raw sa kanya ng kanyang teacher na silang mga tao ay hindi pa nadidiskubre ang ika-10 ng mga new wonder ng kanilang mundo. Ipinaalam din ni Ding Yiying kay Zhou Fan na baka mahirapan daw silang makapasok sa loob dahil isang araw ang Grey Nest Life Pool sa mga mahahalagang lugar na binabantayan ng Mercenary Association. Nagtaka si Zhou Fan sa ipinaalam sa kanya ni Ding Yiying, tinanong niya ito kung bakit daw sila mahihirapan. Sumagot naman si Ding Yiying nang maiintindihan rin daw ito ng ating bida sa sandaling makarating na sila. Sa mabilis na paglalakbay ni Zhou Fan ay nakarating na rin ang mga ito sa pinakapasukan ng Grey Nest Life Pool. Naglakad na ang ating bida patungo sa loob ng isang kuweba pero sinabihan siya ni Ding Yiying nang huwag daw muna itong pumasok. Napatigil naman sa paglalakad si Zhou Fan hindi dahil sa pagpigil sa kanya ni Ding Yiying kundi dahil sa naramdaman niyang malakas na kapangyarihan. Sinabi ng ating bida na nakakakilabot nga raw ang presensyang ito. Halos kasing lakas na rin daw nito ang presensya ng mga halimaw sa malalim na bahagi ng Sierra City's Monster Den, napapaisip siya kung nagmumula ba raw ito sa isang S-rank monster. Pero agad niya ring naisip na hindi nga raw ito posible dahil sa sinabi ni Ding Yiying na pinapangalagaan ng Mercenary Association ang Grey Nest Life Pool, hindi nga raw maaaring magkaroon ng halimaw doon. Isa lang ang naiisip na paliwanag ng ating bida sa nararamdaman niyang ito. Mukhang isang araw itong Starfall expert na kasing lakas ng isang A-rank monster, mukhang nagmumula nga raw ito sa isang war god. Pumunta sa unahan si Ding Yiying upang ipaalam sa nagbabantay ng Grey Nest Life Pool na estudyante raw siya ni Instructor Yi Shen, ipinaalam niya rin na kasalukuyan nga raw silang nasa loob ng kanyang mga naging kasamahan sa kanilang war god preparation exam. Doon na rin sinabi ni Ding Yiying na lubhang nasugatan nga raw ang isa sa kanilang mga kasamahan kaya gusto raw sana nilang kuhanin ang ibibigay na hamon para makapasok sila sa Grey Nest Life Pool. Pinapasok na ng nagbabantay sina Ding Yiying at inalis ang pinapalabas nitong nakakakilabot na aura matapos nitong malaman na isa pala sa mga estudyante ng War God na si Yi Shen ang nagpunta doon.
Naisip ni Zofan na Yishan nga raw pala ang pangalan ng teacher ni Ding Yiying, at mukhang isang araw talaga itong kilalang war god expert. Mabuti na nga lang daw at may kasama silang estudyante ng isang war god, kung nagkataon ay nangangamba nga raw siya na baka hindi man lang sila papasukin ng nagbabantay sa loob ng kuweba. Habang papasok sa loob ay sinabi ni Zofan na kahit nga raw hindi pa sila nakakalayo sa nadaanan nilang talon ay nawala na raw agad ang ingay na nagagawa nito. Sinabi naman ni Ding Yiying na dati nga lang daw isang lumang kuweba ang lugar na pinapasukan nila, pero matapos nga raw ang gabi ng Starfall ay dumaan ito sa isang mutation at simula noon ay nagkaroon na ito ng maraming pagbabago. Pinagpatuloy nila ang pagpasok hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng kuweba kung saan makikita ang guardian ng Grey Nest Life Pool. Shoutout kay Idol Loyex Batutay sa pagbibigay ng 125 stat points, at Idol Kinkarba sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Naisip ni Zofan na nakakakilabot nga raw ang mga mata ng nagbabantay, ang tingin nga raw nito ay halos kasing talas ng isang espada. Namamangha si Zofan dahil ganoon raw pala ang lakas ng isang tao na nakaakyat sa War God Realm. Nagsalita ang guardian at sinabi kina Zofan at Ding Yiying nang napakahina pa raw ng dalawang ito. Kailangan nga raw ay nasa level ang mga ito ng isang advanced Starfall Warlord para makakuha ang mga ito ng Grey Nest Life Pool Challenge. Ang pagsubok nga raw na ito ay lubhang mapanganib na maaaring humantong sa kanilang kamatayan. Maaari nga raw ang mga itong mamatay ng dahil lang sa kaunting pagkakamali, kaya ngayon pa lang ay pinapayuhan na niya ang mga ito na huwag nang magtangkapang subukan ang Grey Nest Life Pool Challenge. Sinabi ni Ding Yiying sa ating bida na ang tanging naikwento lang daw sa kanya ng kanyang teacher ay kung paano makapunta sa lugar kung saan matatagpuan ang Grey Nest Life Pool, hindi niya raw alam na napakapanganib pala ng kukuhaning pagsubok bago pa makapasok doon. Humingi ng pasensya si Ding Yiying sa ating bida dahil mukhang kailangan na raw nilang bumalik. Hindi naman pumayag si Zofan dahil napakaraming oras ng araw ang kanilang nasayang sa pagpunta pa lang doon. Kapag umalis pa nga raw sila doon para magbalik sa training camp ay nangangamba nga raw siya na baka hindi na umabot si Zuliao sa tamang oras. Ngayon nga raw na naroon na sila, ang pagpipilian na lang daw nila ay tanggapin ang pagsubok para makapasok ng Grey Nest Life Pool, sa ganoong paraan nga lang daw nila maililigtas ang buhay ni Zuliao. Sinabihan ni Ding Yiying ang ating bida nang huwag nga raw itong magpadalos-dalos, hindi ba raw nito narinig ang sinabi ng guardian na lubhang mapanganib ang nilalaman ng pagsubok. Sumagot naman si Zofan nang naging mga magkakampi nga raw sila na halos dumaan sa bingit ng kamatayan, paano nga raw siya babalik gayong nanganganib ang isa sa kanyang mga kasamahan. Sinabi rin ni Zofan nang naiintindihan niya raw si Ding Yiying pero wag nga raw itong mag-alala dahil alam niya naman kung hanggang saan ang kanyang limitasyon. Kapag naramdaman niya nga raw na napakahirap ng kukuhanin niyang pagsubok ay susubukan niya raw umatras at bumalik agad doon. At dahil buo na ang pasya ng ating bida, sinabi na nito sa guardian ng Grey Nest Life Pool na gusto niya raw harapin ang ibibigay nitong pagsubok. Nagulat naman ang guardian sa naging pasya ni Zofan, nagtataka siya kung bakit ilalagay nito ang sarili niya sa isang panganib para lang iligtas ang isa nitong kasamahan. Nagtanong ang guardian ng Grey Nest Life Pool sa ating bida kung matalik na kaibigan ba raw nito ang sugatan nitong kasamahan. Sumagot naman si Zofan nang hindi at sinabi na nakilala niya lang daw ito dahil naging magkakagrupo sila sa kinukuha nilang War God Preparation Exam. Pero habang nasa loob daw sila ng kanilang exam ay naging malapit na rin ito sa kanya, lalo na nga raw noong magkaroon sila ng aberya. Magkakasama nga raw silang nakipaglaban hanggang sa malagay ito sa ganoong sitwasyon. Nakaramdam naman ng tuwa ang guardian mula sa mga narinig niya sa ating bida. Kasunod noon ay bigla na lang itong gumamit ng kakaibang kapangyarihan. Nagulat naman si Zofan noong bigla na lang nagbago ang itsura ng kanyang paligid, nagtataka siya kung ano ba raw ang nangyayari. Nagsalita ang guardian at sinabi na isang araw napakabatang intermediate Starfall Warlord ang ating bida at mayroon rin daw itong malakas na pangangatawan. Sinabi rin ng guardian na mukhang gumagamit rin daw si Zofan ng isang battle skill na nasa level ng War God. Binanggit din nito na ang sandata raw na gamit ni Zofan ay isang A-rank mystic weapon, pero bigla itong nagtaka kung ano raw ang itinatago ng ating bida sa loob ng kanyang damit. Hindi nga raw siya makapaniwala na kahit nasa loob sila ng kanyang domain ay hindi pa rin niya makita ang kabuoang lakas ng ating bida, talagang nakakahanga nga raw ang binatang ito.
Naguguluhan pa rin si Zofan kung ano ang nangyayari pero bigla na lang bumalik sa normal ang kanyang paligid. Nagtaka si Zofan kung bakit pakiramdam niya raw kanina ay parang napalipat siya sa ibang dimensyon, napapaisip siya kung halusinasyon niya lang ba raw ito. Napaisip din si Zofan kung ang guardian ba raw ng Grey Nest Life Pool ang gumawa ng naranasan niyang ilusyon, napakahirap nga raw talagang masukat kung hanggang saan ang lakas ng mga War God expert. Pumayag na ang guardian na kumuha ng pagsubok ang ating bida matapos niya itong makilatis. Sinabi ng guardian na may 9 na lagusan daw ang naroroon na nagre-representa ng 9 na iba't ibang klase ng difficulties. Kailangan nga raw pumasok ng ating bida sa isa sa mga lagusan na ito at nakadepende raw sa swerte nito kung gaano kahirap ang pagsubok na kanyang kakaharapin. Binanggit din ng guardian na maikukonsidera rin daw ang swerte bilang isa sa mga parte ng mga kakayahan ng isang tao. Matapos makapili ay nakapagdesisyon na ang ating bida, itinuro nito ang isa sa mga lagusan na nasa likod ng guardian ng Grey Nest Life Pool. Habang pumapasok si Zofan ay sinabihan ito ni Ding Yiying na dapat daw ay bumalik ito ng ligtas. Noong nasa loob na ang ating bida ay naisip ni Ding Yiying na napakalakas nga raw ni Zofan kaya naniniwala siya na matatapos nito ang kakaharapin nitong pagsubok. Kapag nangyari nga raw yun ay magagamot na nila si Zuliao at makakaalis na silang tatlo ng magkakasama. Naisip ng guardian na nakakamangha nga raw ang potensyal at talento ng ating bida, kaso nga lang daw ay napakamalas nito. Hindi nga raw siya makapaniwala na sa dami ng pagpipili ang lagusan ay mapipili pa talaga nito ang lagusan na may pinakamahirap na pagsubok. Talagang nakadepende na raw sa sarili nitong kakayahan kung magagawa ba nitong makapasa sa pagsubok o hindi. Sa loob ay naisip ni Zofan na napaka-misteryoso raw ang lugar na ito. Nagtataka siya kung saan ba raw siya dadalhin ng mga nakikita niyang hagdan, base nga raw sa haba ng kanyang naakyat ay dapat nakarating na siya sa pinakaitaas na bahagi ng lugar. Natuwa si Zofan dahil sa wakas nga raw ay nagising na si Little Gray. Pinag-ingat niya rin ito dahil medyo madilim daw ang lugar, kapag nahulog nga raw ito sa hagdan ay mahihirapan siyang mahanap ito. Pero mabilis lang din na nasolusyonan ni Little Gray ang dilim ng lugar. Nagulat si Zofan dahil napapailaw nga raw pala ni Little Gray ang sungay nito. Sa tulong ng inilabas na ilaw ni Little Gray ay hindi na naligaw pa si Zofan, pagkapasok niya sa isang kwarto ay napapaisip siya kung doon niya ba raw haharapin ang kanyang pagsubok, nagtataka rin siya kung ano raw kaya ang nilalaman nito. Nag-concentrate si Zofan para gamitin ang kanyang perception skill, pero tanging makapal na usok lang daw ang nakikita at nararamdaman niya sa kanyang paligid. Lumingon sa isang direksyon si Little Gray kaya tinanong ito ni Zofan kung may nakita ba raw ito. Sinundan ni Zofan ang direksyon na itinuturo ni Little Gray hanggang sa makakita pa siya ng isa pang pinto. Habang papasok siya sa loob ay nakakita siya ng mga matataas na bagay. Pagkapasok niya ay doon niya nakita na mas marami pa pala ito. Nagtataka siya kung ano raw kaya ang mga nakalagay na marka sa mga nadatnan niyang stone pillars. Pinagmasdan niya itong mabuti hanggang sa maisip niya na mukhang marka nga raw ng pag-atake ng espada ang markang ito. Nagulat ang ating bida noong may bigla na lang sumulpot sa likuran ng isa sa mga nakikita niyang stone pillars. Noong aatakihin na siya nito ay doon niya napagtanto na ang guardian daw pala ang kailangan niyang kalabanin sa kinakaharap niyang pagsubok. Napapaisip ngayon ang ating bida kung paano niya nga raw magagawang manalo laban sa isang War God expert.